Ano ba naman kasi ang asawa mo na yan, Jeffrey? Ang kunat-kunat! Tanghaling tapat na, hindi pa rin bumabangon. Hindi ba naiinitan yun sa loob ng kwarto? Ay, sus Mariosep, masisikatan na lang siya ng araw doon. Nay, hinaan nyo naman ho yung boses nyo. Baka marinig ho kayo ng asawa ko. Di ba sinabi ko naman sa inyo na masama ang pakiramdam ni Lizelle? Masama ang pakiramdam? Abay bakit? Wala nga ginagawa dito yan maghapon. Buhay prinsesa pa. Ang sabihin mo, puyat na naman yung asawa mo, kakabasa ng mga pinagbibibili niya na pocketbook. Abay, umaga na matulog, daig pang aswang. Nay, ano ba? Hindi nyo ba talaga kayang igalang ang asawa ko? O kahit ako na lang ho bilang anak nyo? Mahiya naman kayo sa akin. Hay nako, ewan ko sa'yo, Jeffrey. Kung bakit ba naman kasi yan pa ang pinakasalan mo? Alam mo, ang buong akala ko talaga'y kayo ni Carmen na magkakatuluyan. Abay, napatira ka lang dito sa Manila para magtrabaho. Napuntahan kita, tsaka ako palang nalaman na may asawa ka ng iba. Sino magulang ang hindi maiinis doon? Muntik na kami magkasira ni Maring Loleng dahil sa ginawa mo. Muntik nang masira ang ilang taong pagkakaibigan namin nang dahil lang sa babaeng yan. Pasensya na ho kayo sa nagawa ko noon, Nay. Pero ako ho ang may kasalanan sa inyo. Hindi ho si Lizelle. Saka ang tagal ko na rin naman hong sinabi sa inyo na hindi ko talaga gusto si Carmen, di ba? Napilitan lang naman akong ligawan siya noon dahil ipinagkasundo nyo kaming dalawa. Anong walang kasalanan? Hindi mo naiintindihan ang pakiramdam ko bilang magulang, Jeffrey. Ni hindi ninyo ako inimbita sa kasal nyo. Walang matinong babae ang magpapakasal sa isang lalaki nang hindi man lang niya nakakatagpo kahit isang beses ang mga magulang na mapapangasawa niya. Nay naman, babalikan na naman ho ba natin yan? Hindi ba't ipinaliwanag ko na sa inyong... Jeff! Lizelle, kanina ka pa ba dyan, ha? Nag-uusap lang kami ni... Hayaan mo na. Huwag mo nang patulan si nanay. Hay! Sa wakas! At gising na pala ang senyorita! Oo, nay. Pasensya na ho kayo. Tinanghali ako ng bangon. Ako na ho maglilinis nitong salas. Ha! Mabuti naman kung ganon. Para makapamalengke na ako at nang maaga ako makauwi. Ayoko nang gabihin sa daan. Huwag kayong masanay na palaging ginagabi sa pagkilos araw-araw. Kahit nandito kayo sa Manila, hindi ninyo alam kung ano-anong klaseng elemento pa rin ang gumagala sa paligid pagsapit ng dilim. Kagabi lang iba ang alulong ng aso dyan sa kapitbahay nyo. Aba, baka hindi nyo alam, malas yon. Isa yung masamang pangitain. Kaya dapat maaga kayong magkasikaso dito sa bahay para naman pasukin tayo ng swerte. Hindi yan palaging inaabot ng sikat ng araw sa higaan. Nay, laking Maynila ho si Lizelle. Hindi ho siya naniniwala sa mga... Opo, nay. Opo. Susundin ko po lahat ng bili ninyo. Han, huwag mo nang kontrahin ng nanay mo, okay? Lalong magagalit sa atin yan Okay. Sabi mo Nay, ipagluluto ko na lang po kayo ng tanghalian pag uwi nyo galing palengke. May nakahanda na po ako, promise. Hindi mo na kailangan mag-abala. Diyan na nga kayo, tanghali na ako. Isang magandang araw po sa lahat ng mga kapwa ko listeners sa channel na ito. Especially po sa inyo, Sir Jupiter. Ako nga po pala si Lizelle, 49 years old, avid fan ng kwentong takipsilim mula Pasig City. Naisip ko lang pong i-share sa inyo ang karanasang ito to honor my late mother-in-law na pumanaw nito lamang pong nakaraang taon dahil sa sakit na diabetes. Ang karanasang ito kasi ang siyang nagbigay ng daan upang maging malapit kami sa isa't isa noon. Isang karanasang bagamat nababalutan ng kababalaghan ay hinding-hindi ko malilimutan. Kaya naman samahan niyo akong balikan ang kwentong ito. Nay, anong nangyayari? Bakit ang usok dito sa kusina? Abay, bakit hindi mo itanong dyan sa asawa mo? Han? Sorry, Han. Nasunog kasi yung piniprito kong isda Ha! Ang galing-galing kasing magpresenta. Hindi naman pala marunong. Mantakin mo yun kaninang tanghali. Kumain ako ng pritong manok na hilaw pang loob. Sus Mariosep, patawarin. Ganun ba? O siya, huwag nyo nang kainin yan.
Ang mabuti pa, sa labas na lang tayo kumain. Ayan! Diyan kayo magaling! Ikaw talaga, Jeffrey. Paano matututo yung asawa mo kung palagi mong palalampasin ang kapalpakan niya? Paano na kapag nagkaanak kayo? Sinong mag-aalaga sa apo ko? Kukuha kayo ng yaya? Aba, hindi yata tama yon. Nay, ayan na naman kayo eh. Aminado ako, Sir Jupiter, na noong bagong kasal pa lamang kami ng asawa kong si Jeff ay hindi kami magkasundo ng biyenan kong itago na lang natin sa pangalang Felicia o Nanay Fe. Hindi kasi talaga ako ang babaeng gusto niyang mapangasawa ng anak niya, kundi ang ex-girlfriend nitong si Carmen, ang anak ng matalik din nitong kaibigan sa probinsya nila sa Isabela. Pero hindi ito gusto ni Jeff. Kaya naman nagdahilan siyang magtatrabaho noon sa Maynila para makaalis siya sa kanila. At dito na kami nagkakilala. Sa madaling sabi, dahil sa kagustuhan ni Jeff na makatakas sa kasunduan ng nanay niya at ng ina ni Carmen, ay inaya niya agad akong magpakasal. Sa loob pa lang ng 1 taong relasyon namin, kahit na ni isang beses ay hindi pa kami nagkikita ng biyanan ko. Yun ang dahilan kung bakit galit na galit sa akin si Nanay Fe. Pasensya na po talaga. Nay, nag-aaral pa lang ho kasi ako magluto eh. Ang hirap talaga kapag pinalaki ka ng magulang mo na puro kasambayang kasama, no? Ha, Diyos ko, bigyan niyo pa sana ako ng mahabang pasensya. Kung ayaw niyong kumain sa labas, bibili na lang ako dyan sa may karinderya. Saglit lang ako, hintayin niyo ako rito. Hindi ka lalabas. Nay naman, wag niyo na nga hong pahirapan, pwede? Hindi ka lalabas, Jeffrey. Makinig ka sa akin. Hindi mo ba naririnig? Umaalulong na naman yung aso ng kapitbahay. Malas yun, kaya dito ka lang. Diyos ko naman, Nay. Ano hong kakainin natin? Ay, magbubukas na lang ako ng sardinas at meron pa namang natira dyan. Igigisa ko na lang. Ay, magtitiis na lang muna tayo doon. Sinenyasan ko si Jeff noon na huwag nang kumontra pa sa nanay niya para hindi na humaba pa ang usapan. Nakaramdam ako ng pangungonsensya dahil ako na naman ang naging dahilan ng pagtatalo nilang mag-ina. Kaya naman ako na ang nagkusang magsara ng mga bintana at pinto gaya ng palaging ginagawa ni Nanay Fe sa tuwing maririnig niyang umaalulong ang aso ng kapitbahay namin. Isinasara ko na noon ang huling bintana sa may kusina nang biglang may dumapong iting na ibon sa hamba ng bintana. Sa gulat ko, napaatras ako at napahiyaw bigla. Sus Mariosep, lumayo ka nga riyan sa bintana, Lisel. Bakit may ik-ik dito sa Maynila? Ik-ik ho? Hindi mo alam kung ano yon. Yun ang ibon na nagsasabi kapag may aswang sa paligid. Humuhuni yan bilang babala. Kapag malakas, ibig sabihin ay malayo pa ang aswang. Kapag mahina ang huni, magtago ka na dahil ang aswang ay nasa malapit lang. Palagi kasing salungat at malayo ang lipad ng ik-ik sa aswang. Dahil takot din sila. Aswang? Bakit naman po magkakaroon ng aswang dito? Wala naman hong ganun dito, Nay. Narinig kong nagkakagulo yung kapitbahay ninyo kanina. Manganganak na daw yung buntis dyan, kaya siguro may aswang. Jeffrey, magsaboy ka nga ng asin sa labas. Ako na lang po ang gagawa, Nay. Hindi ikaw ang inuutosan ko. Hindi ba't masama ang pakiramdam mo kamo kaninang umaga? Ay, akala nyo ba, buntis lang ang inaaswang? Aba, pati ang mga may sakit. Mabango rin sa pang-amoy nila, baka akala mo. Sige na, Nay. Ako na ho ang gagawa. Huwag niyo nang pagsabihan si Lizelle dahil wala ho siyang alam sa mga ganyang paniniwala at pamahiin. Umiling na lang si Nanay Fe tapos si Jeff dinampot yung garapon ng asin bago siya lumabas ng bahay. Sa totoo lang, nawiwirdohan talaga ako noon sa ibang mga pamahiing sinasabi ng binan ko, pero minabuti ko na lang na huwag na yung kontrahin para naman hindi na madagdagan pa ang pagkapikon niya sa akin. Di ko rin naman kasi talaga masisisi noon si nanay kung bakit ganun na lang ang galit niya.
Tama ang sinabi niya noon kay Jeff. Walang magulang na matutuwa na pagkatapos mawalay ng anak mo sa iyo sa loob ng ilang taon, malalaman mo na lang bigla na nag-asawa na pala siya at ni hindi ka man lang inimbita sa kasal. Dadalawin lang kasi sana niya si Jeff noon sa bahay nito sa Maynila, pero gulat na gulat siya nang malamang nagsasama na kami at kasal na kaming dalawa ng mga panahong yun. Kaya nga sinusubukan kong bumawi sa kanya para lang mapatawad niya kami. Bilisan na ninyo ang pagkain at pumasok na kayo sa kwarto ninyo. Matulog kayo na maagat, hindi pa rin umaalis ang aswang sa paligid. Naririnig ko pa rin ang huni ng ik-ik. Ay, siya nga pala. Malapit na ang balik ko sa probinsya. Magpipiesta na rin doon. Hindi ako pwedeng mawala. Alam mo naman, Jeffrey, na tradisyon na talaga ng pamilya natin ang mag-celebrate taon-taon. Oo nga pala, Nay, ano? Han, gusto mo bang umuwi sa amin? Maganda ang fiesta doon. Masaya. Saka, para maipakilala na rin kita sa mga kamag-anak namin doon. Talaga? Sige Han, kung okay lang kay nanay, kasama tayo. Mabuti naman at nagustuhan mo sumama, Lisen. Akala ko tatanggi ka pa rin magpakilala muna sa ibang kamag-anak namin, gaya ng ginawa ninyo sa akin. Nay, Bala ko pa nga lang magpakatay ng baboy. Nakausap ko na si Temyong sa telepono at meron na raw siya nakuhanan. Tamang-tama rin yun kung uuwi kayo. Sige po Nay, sasama po kami ni Jeff pauwi sa probinsya. Kailan po ba kayo babiyahe? Sa Makalawa na, kaya ngayon pa lang mag-empake na kayo. sige. Total may 1 buwan pang natitira sa leave ko sa trabaho. Oh, siya nga pala, Lisen. Sino may iwan sa negosyo mo? Hindi ba't meron ka mini grocery dyan sa labasan? Nandoon naman po ang pinsan ko. Siya na muna ang bahala. Sasama po ako sa inyo. Hindi na sumagot pa si Nanay Finon at ibinaba na lang ang ginagamit niyang kubyertos sa mesa bago siya tumayo at inilimpit ang sarili niyang pinagkainan. Pagkatapos noon, uminom siya ng tubig at dire-diretso nang pumasok sa kwarto niya. Sinundan lang namin siya ni Jeff ng tingin hanggang sa maisara niya na ang pinto. Han, pasensya ka na kay nanay, ha? Ay, ano ka ba Han? Pareho naman nating ginusto to eh. Hayaan mo, hahabaan ko pa ang PC ko at gagawin kong lahat para makuha lang ang loob niya. Sa totoo lang, siya rin naman ang may kasalanan kung bakit itinago ko sa kanya ang pagpapakasal natin eh. Alam kong tututulan niya yon dahil gustong-gusto niyang makatuluyan ko ang karne na yon. Han, tumahimik ka na nga. Baka marinig ka pa ni nanay, magalit na naman yun. Mabuti pa, matulog na tayo. Baka mamaya, isilipin pa tayo ng aswang na sinasabi ni nanay dito eh. Sira. Alam mo ba, sabi ni nanay, bawal daw banggitin ang salitang yan kapag gabi na. Baka raw kasi isipin nila, pinag-uusapan natin sila. Sige ka. Ano ka ba? Naman eh. Dahil sa pananakot na yun ni Jeff, tumakbo na agad ako ng kwarto. Mahina kasi talaga ang loob ko sa ganun. Kahit pa sabihin hindi naman talaga ako naniniwala noon sa aswang. Matatakutin talaga ako simula pagkabata. Mahaba-haba ang naging biyahe namin papuntang Isabela. Yun ang first time na nakabiyahe ako ng ganun katagal sa buong buhay ko dahil ng mga panahong yun, hanggang Batangas lang naman ang kaya kong puntahan. 25 anyos lang ako noon eh, at kahit naman lumaki akong may kaya sa buhay ang pamilya namin, bihirang-bihira lang yung nagta-travel kami noong bata pa ako. Only child din kasi ako gaya ni Jeff, kaya halos ayaw na akong palabasin ng bahay ng mga magulang ko noong nabubuhay pa sila. Ay, salamat. Nakarating din. Ang ganda pala rito sa inyo, Han. Oo, maganda nga rito. Pero mas maganda ka. Sira, pagod lang yan. Ikaw naman, naglalambing lang eh. Han, nasa labas pa tayo. Ano ka ba? Sorry.
Ang totoo, nag-aalala lang ako sa'yo kaya kinukulit kita. Baka kasi hindi ka maging komportable dito sa amin dahil hindi ka naman sanay sa buhay probinsya. Kapag nakaramdam ka ng ganon, magsabi ka lang. Promise, iuwi agad kita sa Maynila. Ano? Para kang sira, alam mo yun? Pumasok na nga lang tayo sa inyo. Nakaakbay pa sa akin si Jeff noon habang naglalakad kami papasok sa loob ng malawak nilang bakuran. Bumungad agad sa amin yung 2-story house nila na medyo may pagkaluma na, pero elegante pa rin ang disenyo at mukhang well-maintained dahil halatang matibay pa rin ang pagkakatayo noon. Tahimik ang paligid dahil nga sa lawak ng lupa ni na Jeff, malayo sa kanila ang mga kapitbahay. Ang kwento sa akin ni Jeff noon, mayaman daw ang tingin ng mga tao sa iyo noong araw kapag ganung meron kang malaking sakahan at magandang bahay. Masipag daw kasi ang tatay ni Jeff nung nabubuhay pa ito, kaya kahit papaano, nang mawala ito ay hindi naman sila naghirap. Jeff, ikaw nga ba yan? Uy, Mang Temyong. Oo, ako nga ito. Kamusta po kayo? Abay, kagandang lalaki mo na ngayon ah. Ilang taong ka nang nawala dito sa atin eh. Mukha ka ng artistahin. Sus, si Mang Temyong talaga oh. Huwag ho kayong mag-alala dahil meron ho akong pasalubong para sa inyo ni Manang Lumen. Abay, yan ang gusto ko sa iyo eh. Hindi ka pa rin nakakalimot hanggang ngayon. Teka, sino ba ring magandang babaeng kasama mo, Jeff? Kaibigan mo? Asawa ko ho, Mang Temyong. Si Lizelle. Han, si Mang Temyong. Tauhan ni nanay sa palayan. Magandang araw ho sa inyo, Mang Temyong. Asawa? Teka, paano si... Mang Temyong, pwede ho bang pakitulungan na lang ako rito sa ilang bagahe namin? Medyo mabigat ho eh. Dalhin ho natin doon sa kwarto. Oo, sige. Han, sunod ka na lang sa amin ha. Tinanguan ko na lang si Jeff kahit na ang totoo, medyo nailang din ako nang makita ang sobrang pagtataka sa mukha ni Mang Temyong nang ipakilala niya ako bilang asawa. Halatang nagulat sila at wala pang alam tungkol sa bigla naming pagpapakasal. Di ko na lang gaanong ginawang big deal yun at akma na sana akong susunod sa kanila papasok sa loob ng bahay nang bigla akong mapahinto. Pakiramdam ko kasi noon may nagmamasid sa akin kaya napalingon ako sa likuran ko. Nakita ko ang isang may edad ng babae na nakatayo sa kabilang kalsada. Nakasuot siya ng itim na damit at itim na belo. Pagkatapos ay titig na titig ito sa akin ng masama. Kinilabutan ako dahil doon kaya naman nagmadali na akong pumasok sa loob. Lizelle, anong tinatakbo-takbo mo riyan? Abay, mag-ingat ka. Marami akong koleksyon ng antique vase dito sa bahay namin. Koleksyon pa yun ng tatay ko, kaya ingatan mong huwag makabasag. Naku, pasensya na po kayo, Nay. Ano po kasi, doon po kasi banda sa kabilang kalsada, may nakita akong babaeng nakatayo ho. Titig na titig po sa akin na masama, Nay eh. Babae? Hindi ba si Carmen yon? Ang bilis naman yatang makarating ng balita sa kanila. Hindi po, Nay. May edad na po yung babae. Ay sos, huwag mo masyadong pinagpapapansin yon at baka yun ay kung sino lang na napadaan. Ang mabuti pa, sumunod ka na dun sa asawa mo sa dating kwarto niya at simulan mo nang ayusin niyang mga gamit niyo. Ayoko ng maraming kalat sa pamamahay ko. Opo, sige po, Nay. Alay, sige, lakad na. Nakita ko naman agad kung nasaan ang kwarto ni Jeff dahil bungad na bungad lang yun ng hagdan. Yun kasi ang pinakaunang kwarto sa second floor. Nakita ko si Jeff na nag-aayos na ng gamit katulong si Mang Temyong, kaya lalapitan ko na sana sila. Pero nakakaisang hakbang pa lang ako nang bigla na lang umikot ang paningin ko. Han, anong nangyari sa iyo? Hindi ko alam, Han.
Bigla na lang ako nahilo eh. Baka napagod ka sa biyahe. Halika, mahiga ka muna sa kama. Aalalayan kita. Dahan-dahan. Han, yung sikmura ko, parang umiikot. Gusto ko masok Ha? Teka sandali, kukuha ako ng... Hindi ko na napigilang mapaduwal sa sahig. Talagang pakiramdam ko noon hinahalukay ang loob ng sikmura ko. Parang gusto kong isuka lahat ng kinain ko habang nasa biyahe kami. Naku, Jeff. Mukhang may nakausog sa asawa mo. Usog? Uso pa ho ba yan hanggang ngayon? Oo naman. Hindi naman naluluma ang usog. Dapat magpalaway si Lisel sa lahat ng nakasalamuha niya bago siya pinagsaktan ng tiyan. Teka, ako na mauna. Paano po ba yun, Mang Temyong? O ayan, babasain lang ng laway ang dulo ng daliri. Tapos yun na ipapahid sa sumasakit na tiyan. Hugis pa krus dapat. Sino-sino ba ang mga bumati sa'yo bukod sa akin? Buhat ng pagdating mo rito. Si nanay lang ho. At saka yung... Tsaka yung ano? Wala. Han. Baka namamalikmata lang ako kanina dahil sa pagod. Ang mabuti pa itutulog ko na lang muna to. Sigurado ka? Tinanguan ko na lang si Jeff. Tapos ipinikit ko ang mga mata ko pagkasalampak ko sa higaan. Hindi ko na sinabi pa sa kanya yung tungkol sa may edad na babaeng masama ang titig sa akin kanina dahil baka mag-alala pa siya. Baka kasi tutuhanin niya ang sinabi niya na ay uuwi niya raw agad ako ng Maynila kapag nakaramdam ako ng hindi maganda rito sa probinsya. Ayaw kong magalit na naman si nanay sa amin dahil doon. Kaya naman tiniis ko na lang tuloy ang sakit na nararamdaman ko sa tiyan ko hanggang sa makatulog ako. Han, sigurado ka bang sasama ka sa amin ni nanay sa pamamalengke? Kahapon lang halos hindi ka makatayo ah. Kaya ko na, Han. Hindi naman na ganun kabigat yung pakiramdam ko ngayon eh. Maayos na ako, okay? Huwag ka na mag-alala dyan. Pero baka mamaya bigla ka na namang mahilo. Hindi. Ayoko rin kasi na isipin ni nanay na nag-iinarte ako. Mas mabuti nang sumama na lang ako. Total, ang gusto ko rin namang makapasyal dito sa lugar niyo. Ay, nako. Sige na nga. Basta kapag nahilo ka, sabihin mo agad ha. Yes, boss. Bispiras ng piyesta. Maaga kaming pumunta sa palengke kasama si Nanay Fe para mamili ng mga pangrekado at sangkap na gagamitin namin sa handaan para kinabukasan. Actually, iniwan na namin sa bahay si Mang Temyong at Manang Lumen, kasambahay ni na Jeff para makapaghiwa na sila ng karning baboy. Galing doon sa pinakatay ni Nanay Fe kanina. Habang namimili kami, hindi ko maiwasang mapansin ang pagiging tahimik ni Nanay Fe. Medyo malayo ito sa dati niyang gawain na palaging nagbubunganga. Ngayon kasi ay dire-diretso lang ito sa pagkilos. Halos hindi kami kinakausap. Ako at si Jeff kasi ang nasa likuran niya lang habang bitbit ang ilang pinamili. Han, O bakit? narinig ko kanina. May mga nag-uusap na tindera tungkol sa aswang. Aswang? Ano raw ang meron? Marami daw gumagala ditong aswang eh. Sabi nila, delikado sa buntis at mahihina ang katawan ang paglabas daw dito sa gabi. Ah, mga ganong kwento. Lagi namang merong ganon dito. So, totoo? Hindi ko alam. Bata pa ako, may mga naririnig na akong ganyan. Pero ngayon lang ulit nila yung nabanggit. Bakit kaya? Kung matagal na palang may usap-usapan, bakit parang hindi ka nag-aalala? Kasi gaya mo, hindi naman ako naniniwala sa mga ganyan. Pwedeng gawa-gawa lang yan ng kusino para takutin ang mga taga rito. Makabago na ang panahon ngayon, no? Di na uso yung mga ganyan. Pero ikaw mismo,
Kahit isang beses ba? Wala ka nakita na kahit anong kakaiba dito sa inyo? Halimbawa na lang mangkukulam. Teka, bakit ka ba nagtatanong ng ganyan, ha? Ang weird mo. Sira, ikaw talaga oh. Na-curious lang naman ako sa narinig kong usapan ng dalawang tindera kanina. Kung ano-ano kasing pinapakinggan mo eh. Tinatakot mo lang ang sarili mo, Han. Habang nakikipag-usap ako kay Jeff, napansin kong walang imik si Nanay Fe. Tuloy-tuloy lang siya sa pamimili. Parang walang naririnig. Doon ako medyo nabahala, lalo nang mapansin kong parang namumutla ang biyanan ko. Naisip ko agad na baka may dinaramdam siya, lalo na at medyo hindi maganda ang panahon ng umagang yon. Medyo makulimlim at malamig ang simoy ng hangin. Tama na yan, chismisan yung dalawa. Halina kayo. Dadaan muna tayo sa simbahan bago umuwi. Ha? Biglaan naman, Nay. Basta, sumunod na lang kayo. Nay, may problema po ba? Para po kasing ang tamlay niyo eh. Wala naman akong problema. Samahan nyo na lang ako at gusto kong maumpisal kay Father. Hindi naman ako magtatagal. Saglit lang tayo doon. Sige Nay, tara na po. Pero hindi ko pa rin magawang alisin ang nag-aalalang tingin ko kay Nanay Fe dahil hindi talaga ako sanay na ganun siya katahimik. Han, okay lang kaya si Nanay? Nag-aalala talaga ako sa kanya eh. Ang tahimik niya kanina pa. Hindi kaya masama ang pakiramdam niya? Madalas nga, oo. Kapag ganyang hindi siya nagsasalita, ibig sabihin may iniinda siyang sakit. O kaya may problema siyang iniisip. Minsan kapag may napapansin siyang hindi maganda sa paligid, ganito ang ginagawa niya. Nagpupunta siya sa simbahan, tapos nagdadasal siya. Hayaan mo, pag uwi natin sa bahay mamaya, kakausapin ko si Nanay. Huwag ka nang masyadong mag-alala dyan. And Han, thank you sa malasakit mo sa nanay ko. Kahit na hindi pa kayo okay sa ngayon. Ano ka ba? Nanay mo siya eh. At naiintindihan ko kung saan siya nanggagaling. Tahimik kaming naupo sa gilid ng simbahan habang nakaluhod si Nanay Fe sa harap ng altar. Matagal siyang nanatili ron pagkatapos niyang mangumpisal. Ako naman noon hindi ko maintindihan ang sarili ko. Simula kasi nang pumasok kami sa simbahan ay nararamdaman ko na naman ang parabang may nagmamasid sa amin mula sa di kalayuan. Kaya nagpalingalinga ako sa paligid. Siya na naman. Han, anong problema? Bakit para kang nakakita ng multo dyan? Han, tingnan mo yung babae na nandun sa dulo. Yung nakaitim. Ang sama ng tingin niya kay Nanay Fe. Ha? Nasaan? Ayun oh. Han, biglang nagtaklob ng belo sa mukha. Mukhang aalis na yata siya. Teka, hahabulin ko. Huwag na Han. Hindi natin alam kung anong pakay ng babaeng yun. Baka mamaya, meron siya mga kasamang naghihintay sa labas eh. Sino kaya yun? Parang sira. Umuwi na lang tayo Han pagkatapos ni Nanay. Siguro huwag na lang natin banggitin sa kanya yung tungkol dito. Baka kasi lalo lang sumama ang pakiramdam niya. Tama ka nga. Huwag ka na rin ganong mag-isip ng masama dahil baka ma-stress ka lang, okay? Nandito naman ako eh. Babantayan ko kayo ni Nanay. At ganun nga ang ginawa namin, Sir Jupiter. Pagkatapos magdasal ni Nanay Fe ay umuwi na agad kami. Naisip ko noon na baka tama nga si Jeff. Baka masyado lang akong nag-overthink tungkol doon sa babae. Kaya naman nagdesisyon akong abalahin na lang ang sarili ko para hindi na ako mag-isip pa. Han, magpahinga ka na lang kaya muna. Ako na dyan.
Ang dami mo nang ginawa ngayong umaga eh. Hindi ba't masama rin ang pakiramdam mo kahapon? Ayos lang naman ako, Han. Gusto kong gawa ng sopa si nanay para naman gumaan-gaan ang pakiramdam niya. Naaalala ko kasi bago mamatay ang mami ko noon, ito talagang iniluluto niya sa akin kapag may hindi maganda akong iniinda sa katawan ko. Sweet mo naman, ha? Sige, tutulungan na kita. Ako na lang ang kukuha ng manok sa labas. Salamat, Han. Pagkatapos kong magluto ng sopas, inutusan ko na agad si Jeff na dalhan ng isang mangkok si nanay. Naabutan namin siya sa balkonahe. Nakaupo siya sa isa sa mga outdoor chair doon. Pagkatapos ay tulalang nakatanaw kina Mang Temyong, Manang Lumen at iba pang mga tauhan nilang nag-aayos sa labas para sa fiesta bukas. Nayo, sopas ho. Niluto ni Lisel para sa inyo. Hoy, para saan? Pampagaan po sana ng pakiramdam. Nay, bagay na bagay din po ito sa panahon. Napansin ko po kasing parang hindi po okay yung pakiramdam niya eh. Kaya, ayan po. Sinubukan ko pong magluto. Hindi mo naman na kailangang mag-abala. Kayang-kaya itong gawin ni Lumen. At saka, hindi ba't wala ka namang alam sa kusina? Nay naman, nag-effort na nga ang asawa ko, ganyan pa kayo. Bakit hindi nyo muna kasi tikman? Huwag po kayo mag-alala, Nay. Kung meron akong isang putahe na kayang i-perfect, ito yon. Kaya kong magluto niyan kahit nakapikit. Ha! Mayabang. Nagpapasaring pa rin si Nanay Fe noon, pero nang pagmasdan ko ang reaksyon ni Nanay, ramdam kong kahit papaano may naging epekto sa kanya ang effort ko. Nakita kong nagpipigil siya ng ngiti pagkatapos niyang sumubo ng isang kutsara ng niluto kong sopas. Hindi niya man aminin, alam kong natouch siya. Hindi na nga siya nagsalita pagkatapos noon at mabilis na inubos ang isang mangkok. Pagkatapos ay nanghingi pa ng second round kay Jeff. Naging maayos ang buong bispiras ng fiesta. Although sobrang abala ang mga tao sa bahay at halos hindi kami maubusan ng gawain, ay nag-enjoy ako at nakalimutan agad ang tungkol sa nangyari sa simbahan noong umaga. Bandang 9:00 na ng gabi, nagsasalansan na kami ni Manang Lumen ng mga panggatong na sinibak ni Mang Temyong, habang si Jeff naman noon ay tumutulong sa pag-aayos ng tent sa harap ng bahay para sa pupwestuhan ng ibang bisita bukas. Hindi ka pa ba pagod, Lisel? Kayo nakapagawa ng gawa. Baka naman hindi ka na makabangon yan bukas. Ang sabi sa amin ni Ate Feli, hindi ka pa man din daw sanay sa gawaing bahay. Kaya wag ka raw namin bigyan ng mabibigat na trabaho. Talaga po? Sinabi ni nanay yun? Kunwari pa si nanay. Concerned din naman pala siya sa akin. Naku, oo naman. Alam mo, dapat masanay ka na sa biyenan mong yan. Ganyan lang talaga siya pero mabait naman yan at mapagmahal. Sadyang matapang lang talaga. Manang-mana sa tatay niyang sundalo. Sundalo po pala ang lolo ni Jeff? Hindi ba naikwento sa'yo ng asawa mo tungkol doon? Aba, kung hindi mo na itatanong, si Kaedong, tinitingala yun dito sa lugar namin nung araw. Sundalo yun, matapang, matalino, at mabait. Swerte ka nga at ikaw ang naging asawa na nag-iisang apo niya. Malay mo, kapag nagkaanak kayo, doon ipamana ni Ate Feli ang lahat ng mga minana niyang anting-anting mula sa tatay niya. Anting-anting po? May ganun po si Nanay Fe? Oo, meron. Ang alam ko, binalak niyang ibigay kay Jeff noon ng mga yon, pero ayaw ng asawa mo dahil hindi daw siya naniniwala sa ganon. Paano kasi? Masyado siyang naimpluwensyahan ng mga paniniwala doon sa Maynila. Palibas ay hindi alam niya ni Jeff kung paanong halos lahat yata ng tao dito noon, lolo niya ang tinatawag kapag may mga gumagambalang masasamang elemento sa mga taga rito. Oo nga po, Manang Lumen. Naalala ko na may mga nabanggit si Jeff tungkol sa mga kababalaghan daw dito sa baryo niya noon. Pero ang sabi niya, hindi nga raw po siya naniniwala. Actually,
May narinig nga po akong usap-usapan kanina sa palengke tungkol sa mga aswang. Totoo po bang noon pa man nag-i-exist na sila dito sa lugar ninyo? Aswang baka mo. Abay, oo. Ang totoo, iha. Simula nang dumating kayo rito, palagi nga akong pinagsasabi ni Ate Feli ng asin sa loob at labas itong bahay. Nagtataka nga ako Sabihin mo nga sa akin, ikaw ba Ano bang pinag-uusapan ninyong dalawa dyan, ha, Lumen, Lisel? Abay, gabing-gabi na. Panay pa ang banggit ninyo sa mga masamang nilalang na yon. Gusto ba ninyong marinig nila kahit sugurin dito? Nay, kayo po pala. Pasensya na po. Nagkukwentuhan lang kami ni Mahanang Lumen. Ang mabuti pa ipagpabukas nyo na lang yung pagsasalansan ng mga panggatong. Magpahinga na kayo hating gabi na. Lalo ka na, Lisel. Baka mamaya samain na naman ang pakiramdam mo. Alam mong malayo ang ospital dito. Hindi kita may susugod agad doon kung sakaling may mangyari sa'yo. Opo, Nay. Hindi ka pa kumakain ng hapunan, di ba? Nalipasan ka na yata ng gutom. Hindi maganda yung matutulog ka na wala man lang laman niya sikmura mo kahit nakaunti. Alay, dumiretso ka na muna sa kusina. Nagluto ko doon ng adobo at kumain ka. Sir Jupiter, hindi ko naiwasang kiligin nang sabihin sa akin yon ni Nanay Fe. Kahit si Manang Lumen na katabi ko noon, nakita kong pasimpleng napangiti rin. Nang mga sandaling yon, natutuwa ako dahil kahit papaano, pakiramdam ko ay may progress na ang relasyon namin ng biyenan ko. Kaya naman, hindi na ako nagpasaway pa at agad na sinunod ang bilid niya. Dahil doon, masaya akong natulog ng gabing yun at hanggang sa paggising ko ay napakaganda pa rin ng araw ko. Yun nga lang, hindi ko akalaing sa mismong araw ng fiesta mabilis na babawiin sa akin ng mga sumunod na pangyayari ang nararamdaman kong saya. Grabe, Han. Ang saya nga ng piyesta dito sa inyo. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakapanood ng prosesyon. Sa subdivision kasi kami nakatira dati. Di man lang ako nakaranas ng ganito doon sa Maynila. Sabi ko naman sa iyo, Han, matutuwa ka rito Ang dami rin nating bisita. Ang saya. 3:00 pa lang ng hapon, Han. Hating gabi pa yan. Kaya sigurado akong mapapagod na naman tayo ngayong araw. Ayos lang yun, no? Worth it naman siya nga pala. Nasaan ba si Nanay? Pinutol ng isang babae ang usapan naming mag-asawa. Halata ko kay Jeff na nagulat siya nang makita niya ang mukha ng babaeng tumawag sa kanya. Doon pa lang may hula na agad ako kung sino yon, na agad ko rin namang nakumpirma. Ang banggitin ng asawa ko ang pangalan niya. Carmen? Oh, ano ba namang klaseng reaksyon yan? Para ka naman nakakita ng aswang kung mag-react ka. Ganyan ba ang tamang pagbati sa girlfriend mo? Carmen, please. I mean, ex-girlfriend. Happy? Relax ka lang, Jeff. Hindi naman ako nagpunta rito para manggulo. Makikikain lang naman ako Isa pa, nandito ako bilang bisita ni Ninang Felicia. Si Nanay ang nag-invite sa'yo? Oh, may kasama ka pala, Jeff. Sorry, miss. Hindi kita agad napansin. By the way, oo, si Ninang Felicia nagpadala ng invitation sa amin. Sige, hahanapin ko muna siya. Medyo nagugutom na kasi ako See you around. Para kung pinagsakluban ng langit at lupa noon, Sir Jupiter. Pakiramdam ko na traitor ako. Todo ang pagpipigil ko na huwag tumulo ang namumuong luha sa dalawang mata ko ng mga sandaling yun. Kaya naman parang may alambreng sumasakal sa lalamunan ko. Naramdaman kong hinapit ako ni Jeff sa bewang para pakalmahin. Pero hindi pa rin yun naging sapat. Kakausapin ko si Nanay. Huwag na, Han. Pero Han, Mas lalala lang ang sitwasyon kapag nag-react pa tayo. Palampasin na lang natin. don't worry. Pagkatapos ng fiesta,
Iuuwi na kita ng Manila. I'm sorry, Han. Wala akong ideya na iimbitahin ni nanay si Carmen. Ikaw ang bahala. Sige, Han. Akyat na muna ako sa kwarto. Huwag mo kong sundan, ha? Maraming bisita eh. Tumulong ka muna sa pag-aasikaso sa kanila. Ayos lang ako. Huwag ka mag-alala. Alam kong magsasalita pa sana si Jeff noon pero tinalikuran ko na siya bago pa niya yun magawa. Dumiretso ako paakyat sa ikalawang palapag ng bahay at nag-iiyak sa kwarto hanggang sa makatulog ako. Hindi ko na naisip na baka mamugto ang mata ko basta iniyak ko na lang ang sama ng loob ko kay Nanay Finon. Bandang hapon na nung maalimpungatan ako dahil narinig kong parang may nagkakagulo sa may salas kaya nagmamadali akong bumaba. Sus Mariosep! Ano bang naisip ng batang yun at nagpunta siya rito? Buti na lang at napansin mo agad ang ginagawa niya, ate. Diyos ko, para siyang gutom na gutom. Naubos na niyang lahat ng putahing nakahain doon sa mesa. Tapos, nilantakan niya pa, pati yung mga nasa kusina. Nakita mo ba ang itsura niya, ate? Napakaamos niya. Para siyang batang ngayon lang nakatikim ng masarap. Pagkakita ko pa lang kay Carmen kanina, naramdaman ko na agad na may kakaiba sa kanya, Lumen. Ibang-iba siya sa batang nakilala ko noon. Parang bigla na lang siyang naging ibang tao sa paningin ko. Ano bang sabi ni Loleng, Ate Feli? Nakausap mo ba? Sinisisi niya ako sa nangyari sa anak niya, Lumen. Ang sabi niya, ako at si Jeff daw ang may kasalanan kung bakit nagkaganon si Carmen. Hindi ko alam kung anong ibig niyang sabihin. Diyos ko, hindi kaya nasisiraan ng bait ang inaanak mong yun? Hindi, Lumen. Hindi yon. Ewan ko ba, iba talaga ang pakiramdam ko. Kinilabutan ako nung inipo ko ang balat ni Carmen. Lumen, Ate Feli. Naisara ko na lahat ng bintana dito sa bahay. Pati na rin yung pintuan sa likod. Nautusan ko na rin si Nabuboy na itapon na yung mga natirang pagkain bago sila umuwi. Gaya na sinabi mo, Ate Feli. Itapon? Bakit mo naman ipinatapon, ate? Sayang naman. Ano bang... Nay? Manang Lumen? Anong nangyayari dito? Lisel! Ay, Diyos ko. Mabibigla ka sa nangyari. Si Carmen, yung dating nobya ni Jeff, dumating dito. Tapos inubos lahat ng handa natin. Ha? Inubos po? Ay, oo. Sus Mariosep. Para siyang hayop na nauulol kanina habang kinakain lahat ng mga handa rito. Buti nga at napansin ni Ate Feli na pati pala doon sa kusina, nagbubungkal na siya. Hindi namin alam kung bakit yung ibang putahing natira doon na hindi niya kayang kainin pa. Pinagduduraan niya. Parang nasisiraan na ng bait ang babaeng yun. Bakit naman ho niya ginawa yun? Tsaka, nasaan ho si Jeff? Nandito ko, Han. Nakipag-usap lang ako sa mga natirang bisita sa labas. Nay, nakauwi na ho lahat ng bisita. Ano ho ba talagang nangyari kay Carmen? Hindi ko alam, anak. Hindi ko rin naman inaasahan na pupunta siya rito. Hindi inaasahan? Hindi ho ba kayo ang nang-imbita sa kanya, Nay? Bakit nyo ba ginawa yun? Alam nyo namang nandito ang asawa ko, di ba? Talaga bang wala ho kayong may katiting man lang na respeto kay Lisel? Ano? Teka, nagkakamali ka yata ng pinagsasasabi mo, iho. Hindi ko inimbita si Carmen. Ang nanay niya ang nakausap ko kahapon dahil nakita ko siyang nagmamasid dyan sa labas ng bahay. Ang sabi ko lang naman umuwi lang tayo rito para maganda sa piyesta. Pero babalik din tayo agad ng Maynila. Sigurado ba kayo dyan? Pambihira. Mukhang nagpunta lang talaga rito ang babaeng yun para manggulo. Han, kumalma ka lang, okay? Paano ko kakalma? Ang laking gulo ng ginawa niya kanina. Nakakahiya sa mga bisita at nakikifiesta ang ginawa niya rito. Lisel, humihingi ako ng pasensya. Hindi ko gustong sirain ang bakasyon ninyo. Bigla na lang lumambot ang puso ko nang hawakan ni Nanay Fe ang braso ko, Sir Jupiter. Lalo na nang maramdaman kong hinahaplos niya yon ng marahan na parabang inaamo niya ako. Nagtubig na naman ang mata ko pero napangiti ako kay Nanay.
Sasagot na sana ako noon pero bigla na lang akong napaigtad nang maramdaman kong kumirot na naman ang tiyan ko. Han? Anong nangyayari sa'yo? Han, ay yung tiyan ko. Diyos ko, Lisel, iha! Lumen, kunin mo ang langis doon sa kwarto ko. Bilisan mo! Yun nakalagay sa kulay puting garapon na nasa tabi ng higaan ko. Oo, ate, sandali lang. Ay, Lisel, ano nararamdaman mo, iha? Nay, ang sikmura ko. Parang umiikot. Kumikirot ang tiyan ko. At parang may lalabas din ho sa puwerta ko. Ha, Diyos ko, Jeffrey! Buhatin mo ang asawa mo, bilis! Iga mo siya doon sa sofa. Sige ho, Nay. Ate, ito na ang langis. Sige, akin na. Lisel, iha. Itataas ko tong damit mo at papahiran ko ng langis sa tiyan mo, ha? Opo, Nay. Nay, teka. Ano ho bang klaseng langis yan? Bakit kumukulo? Baka mapasok dyan si Lisel. Hintura ito, iho. Hindi ba't familiar ka naman dito? Hintura? Yung langis na kumukulo kapag may malapit na aswang? Oo, anak. Pero hindi lang yun ang gamit nito. Ilang saglit lang, mawawala na ang sakit ng tiyan ng asawa mo. Maghintay na lang tayo ng ilang saglit. Nay, bakit? Ano ba talagang nangyayari dito? Sa palagay ko buntis ang asawa mo, Jeffrey. Ho? May hinala na ako nung nasa Manila pa lang tayo. Pero ngayon ko lang din nakumpirma, iho. Tingnan mo ang pulsuhan sa leg ni Lisel. Mabilis at malakas ang tibok kaysa sa normal. Isa yan sa indikasyon na buntis ang isang babae. At sa palagay ko, iho, inaaswang ang asawa mo. Bakit hindi nyo sinabi sa amin kaagad, Nay? Hindi pa kasi ako sigurado nung una, anak. Isa pa hindi ko alam kung paano ko lalapitan si Lisel dahil sa paraan ng pagtrato ko sa kanya. Ano yun? Aswang. Aswang yun. Ang baho, oh. Amoy buro. Napakalansa. Umaalingasaw sa buong bahay. Han, naririnig ko yung nangyari niya. Dito mismo sa tainga ko. Parang ang lapit-lapit niya sa akin. Han, natatakot ako. Huwag kang matakot, iha. Nandito kami. Nililinlang ka lang niya dahil mas bumabango ang bata sa sinapupunan mo kapag ganyang natatakot ka. Ang lakas naman ang loob ng aswang na yan na iparamdam ang presensya niya sa atin. Karaniwan sa mga aswang na napapabalitang gumagala rito noon. Nagtatago sa tao, di ba, Ate Feli? Diyos ko, Ate Feli! Bakit naman kaya nakakapasok pa rin yan dito sa bakuran natin? Hindi naman ako pumapalya sa mga bilid mo simula nang dumating kayo rito. Palagi ako nagsasabi ng asin sa paligid itong bahay. Nagsisiga pa at nagpapausap pa ako ng kamanyan. Tapos, nagsasabit pa ako ng bawang sa mga bintana. Bakit parang hindi yata tumatalab yun sa kanya? Isa lang ang ibig sabihin niyan, Lumen. Yung umaaswang ngayon kay Lisel, hindi yan ipinanganak na aswang talaga. Mukhang bagong yanggaw ang isang yan. Bagong yangaw? Ano naman yun, Nay? Isang dating tao na hinawaan lamang ng pagiging aswang. Isang bagong yanggaw kung tawagin ng mga tao sa Kabisayaan. Hindi sila tatablan ng mga normal na pangontra sa aswang dahil hindi pa lubos na humahalo sa kanilang dugo ang pagiging aswang. Delikado ang kanilang mga uri dahil kilala sila sa pagiging agresibo. Wala silang takot. Ang mga bagong silang kasing kagaya nila, malakas at walang kinikilalang superior. Diyos ko! Paano nating lalabanan ang aswang na yan, ate? Delikado pala yan. Baka kung mapaano itong si Lisel at ang dinadala niya. Hindi agad sumagot si Nanay Fe sa tanong na yon ni Manang Lumen. Sandali siyang nag-isip at lahat kami nag-aabang ng susunod niyang sasabihin. Pero bigla na lang siyang tumalikod at nagmamadaling pumanhik sa kwarto niya sa itaas. Mabilis din naman siyang bumalik sa baba. Pero sa pagkakataong yon ay meron siyang daladala. Nay, saan niyo nakuha ang baril na yan? Shotgun yan, di ba? Ate Feli,
Hindi ba yan yung... Oo, Temyong. Kay tatay nga ito. Ito ang ginamit niya nung araw na minsang may manggulo rin na aswang dito sa ating lugar. Sinasabi ko na nga ba eh. Diyos ko, Nay. Anong balak niyong gawin dyan? Huwag niyong sabihin kayo mismo ang haharap doon sa aswang gamit yan. Abay, wala naman tayong ibang magagawa, iho. Ito lang ang paraan para mapaalis ang aswang na yan. Kailangan masaktan natin siya ng pisikal at dapat malalang pinsala ang maibigay natin sa kanya para tumigil siya at magkaroon ng takot. Akin na, Nanay. Ako na ang gagawa niyan. Asawa ko si Lisel. Ako dapat ang nagpoprotekta sa kanya. Isa pa, matanda na ho kayo. Baka kung mapano pa... At sino tinatawag mo matanda? Sinasabi mo bang para sa'yo uugod-ugod na ako at hindi na kayang gumamit ng ganito? Hindi ho yun ang ibig ko sabihin. Nay naman eh. Ang akin lang naman ho. Wala ka nang magagawa, iho. Hindi mo rin naman po pwedeng gamitin ang baril na yan ng lolo mo dahil may dasal yan. Kapag wala kang kahit na anong proteksyon sa katawan mo o hindi ka otorisadong gamitin yan, ikaw pa ang mapapahamak. Hindi ba't hindi mo tinanggap ang anting na ibinigay sa'yo ng lolo mo nung bata ka pa? Dahil ka mo, ayaw mong makakita ng aswang o engkanto. Mang Temyong, hindi ko naman alam na seryoso pala si lolo doon. Akala ko nga, kwentong barbero lang ang tungkol dyan eh. Pero Nay, delikado pa rin kung ikaw ang haharap dyan sa aswang na yan. Hindi ba pwedeng bumalik na lang tayo sa Maynila? Nakalimutan mo na bang kahit sa Maynila inaaswang din ang asawa mo? Nung una, akala ko yung kapitbahay niyo ang pinupuntahan ng aswang doon. Yun pala itong si Lisel na. Isa pa, hindi rin tayo titigilan ng aswang na yan. Ang mga ganyang uri, kapag may nagustuhan, gagawin nila ang lahat para makuha lang yon. Kahit ikamatay pa nila. Gusto mo bang ipagsapalaran ang kaligtasan ng asawa mo at magiging anak? Di nakasagot si Jeff sa nanay niya kahit ako napatahimik na lang noon habang nakikinig sa kanilang usapan. Natatakot din kasi talaga ako dahil alam kong habang nag-uusap-usap kami noon, may aswang na umaali-aligid sa labas ng bahay at nag-aabang ng tiyempong sugurin ako at ang batang dinadala ko noon. Maya-maya pa nakarinig na nga kami ng mga tunog na parang may kukong pilit na kumakalmot sa nakasaradong bintana. Mas malakas na rin ang hingal na naririnig ko noon sa tenga ko kaya wala sa loob na natakpan ko yun ng 2 kamay. Ang Diyos ko, tulungan mo po kami ng anak ko. Ilayo niyo po kami sa kapahamakan, Diyos ko. Huwag kang mag-alala, Lisel, anak. Ako nang bahala sa inyo na magiging apo ko. Nay, saan kayo pupunta? Lalabasin ko lang ang walang hiyang yan. Nay, tika! Pero hindi na nagpapigil pa si Nanay Faye, Sir Jupiter. Dumiretso ito ng lakad at binuksan ang pintuan ng salas. Pagkatapos ay lumabas ito. Ang ginawa naman ni Mang Temyong dumiretso sa kusina at kumuha ng itak. Ginaya ito ni Jeff tapos sinundan nila si Nanay sa labas. Walang hiya kang aswang ka! Ubot-hubad ka pa! Anong isinasabit-sabit mo dyan sa bintana, ha? Kapag hindi ka umalis dyan, pasasabugin ko! Ha! Teka! Kilala kita! Nay! Yan ba yung aswang? O paanong... Bakit ganyan, Ate Feli? Bakit kamukha ni... Carmen? Hindi ko alam kung ano talaga ang nangyayari sa labas pero narinig ko na lang na pagkatapos sabihin ni Jeff ang pangalang yon ng dati niyang girlfriend, Sir Jupiter, bigla na lang umalingaw-ngaw sa paligid ang mga kalabog ng tumatakas na yabag ng aswang. Pagkatapos nun, takang-taka kami ni Manang Lumen dahil pagpasok ulit nila Jeff, Nanay Faye at Mang Temyong sa loob, pare-pareho silang tulala. Jeff, Temyong, Ate Feli, ano nangyari? Nakita niyo si Carmen sa labas? Oo, Lumen. Si Carmen, siya ang aswang. Ano? Paano nangyari yun? Ah,
Nako, Diyos ko, kaya pala. Kasalanan ko to eh. Hindi ako marunong makinig sa hinala ko. Inaanak ko si Carmen, kaya't kahit na alam kong may kakaiba sa kanya, ayokong paghinalaan siya na aswang. Pero talaga, hindi nagkakamali ang pakiramdam ko. Ate, ano nangyari kay Carmen? Bakit siya nagkakaganon? Hindi ko alam. Nung huli kami nag-usap ni Loleng, sinabi niya na kasalanan daw namin ng anak ko ang nangyari sa anak niya. Hindi ko naman alam kung bakit. Pero aalamin ko yon. Bukas na bukas din pupuntahan ko si Lumin sa kanila. Hey, sa ngayon magpahinga na muna tayong lahat. Jeff, anak, iakyat mo na muna sa kwarto ninyo ang asawa mo. Huwag mo siyang tutulugan kung pwede. Bantayan mo lang siya. Oho, Nay. Lisel, anak, kapag may nararamdaman kang hindi maganda, magsabi ka lang agad ha. Gisingin mo kami kung kailangan. Ikaw ang punteriya ni Carmen, kaya ikaw din ang unang-unang makakaramdam sa presensya niya. Opo, Nay. Marami pong salamat. O siya, sige na. Matulog ka na. Bago ako pakawalan ni Nanay Fe ng gabing yun ay hinaplos niya muna ang mukha ko at hinagkan sa noo. Kaya naman sa kabila ng mga nangyayaring kababalaghan nun sa paligid namin nakaramdam ako ng tuwa at gaan sa dibdib ko. Para akong nabunutan ng tinik nang sa wakas, maramdaman kong tanggap na ako ng binan ko bilang parte ng kanyang pamilya. Nay, buti naman nakabalik na rin kayo. Ang tagal niyo pong nawala. Susundan na sana namin kayo ni Mang Temyong. Hindi lang namin maiwan si Lisel. Ay, wala si Carmen sa kanila, anak. Baka naman nagtatago lang, Nay. Alam niyang nakita natin ang mukha niya kagabi. Ang totoo, Jeff, ibang sitwasyon nga datdan namin ng nanay mo sa kanila. Ay, ang inabutan namin doon, mga taong nagkukumpulan sa harap ng bahay nila, pati na rin mga pulis at ambulansya. Mga pulis? Bakit ho, Manang? May nangyari bang gulo kina Carmen? Jeffrey, anak, natagpo ang patay si Loleng sa mismong loob na kwarto niya. Ho? Si Ninang Loleng? Naku, Diyos ko. Bakit po, Nay? Biglang napaupo si Nanay Fe habang sinasabi sa amin noon ang balitang wala na ang matalik niyang kaibigan. Halata sa mukha niya ang sobrang lungkot at pagkabigla, Sir Jupiter. Kaya naman agad akong lumapit para aluin ang binan ko at hawakan ng mahigpit ang kanyang kamay. Nagbigti siya, anak. Tinapos niya ang sarili niya buhay. Diyos ko po. Ano ba itong mga nangyayaring to? Kanina, halos hindi makapaniwala mga kasambahay niya. Nakita na lang daw nila, nakabitin sa kisame si Loleng. Wala ng buhay. Kaya doon na rin tinawag ang mga pulis at barangay. Si Carmen po. Wala po bang nakapagsabi kung nasan siya ngayon? Wala siya roon, Lisel. Ni anino ng inaanak kong yun. Hindi namin nasilayan. Matagal na rin pala siyang hindi naglalalagi sa kanila. Ang sabi ng mga nakausap namin doon. Pero may iniabot sa akin ang isa sa mga kasambahay nila. Isang sulat at iniwan daw ni Loleng bago siya nagbigti para sa akin. Ano hong sabi, Nay? Lisel, anak, inamin ni Carmen mula sa sulat niya na siya ang babaeng nagmamasid sa'yo simula pa nung dumating ka dito. Siya yung nakita mo nakaitim na belo, pati doon sa simbahan. Siya rin ang nagsabi sa anak niya ng tungkol sa'yo. Ho? Bakit naman ho gagawin ni Ninang yun? Galit sa atin si Loleng, anak. Tayo ang sinisisi niya sa nangyari kay Carmen. Ang sabi niya sa sulat simula daw nang malaman ni Carmen na ikinasal ka na sa ibang babae, ay nahulog na daw yon sa matinding depresyon. Umiiyak daw si Carmen gabi-gabi. Hanggang isang araw nagpaalam ito na magbabakasyon sa Iloilo. Doon daw nagpunta si Carmen. Ilang linggo siyang hindi umuwi at nang bumalik daw ito ibang-iba na daw ang anak niya. Hindi na siya normal na tao. Pinatingnan ni Loleng ang anak niya sa isang albularyo at doon nila lalamang na yanggaw nga si Carmen. Ibig sabihin, kasalanan ko to, Nay. Kung hindi ako tumakas, kung tinapos ko sana ng maayos ang relasyon namin ni Carmen,
Baka hindi nangyari to. Anak, huwag mong akuin lahat. Hindi mo kasalanan yon. Pero kung hindi ko pinakasalan agad si Lizelle, Nay, kung hindi ako lumayo, hindi sana nasaktan si Carmen. Hindi sana siya pumunta kung saan-saan. Hindi sana siya naging ganito. Jeffrey, tama na. Hindi mo dapat pagsisihang pinakasalan mo ang babaeng minahal mo. Hindi ikaw ang may kasalanan, kundi ako. Kaming dalawa ni Lumen. Kami ang pumilit sa inyo na tuparin ang kasunduang yon. Ako ang nagtulak para ipagkasundo kayong dalawa. Kahit na alam kong hindi mo gusto si Carmen noon pa man. Kung hindi ako nakailam, hindi ka sana napilitang tumakas. At si Lizelle, hindi sana siya nadadamay ngayon. Nay, Pero nangyari na ang nangyari. Wala na si Loleng at si Carmen. Nasa bingit ng pagiging ganap na halimaw. Ang dapat nating gawin ay umisip ng paraan para tigilan niya si Lizelle. Ngayong wala na si Loleng, sigurado akong mas malalim na ang galit ni Carmen sa atin. Tahimik ang lahat matapos ang sinabi ni Nanay Fe. Ang hangin sa paligid parang dumoble ang bigat. Ako mismo, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Parang gusto kong umiyak pero alam kong mas kailangan naming maging matatag ng mga oras na yon. Ilang sandali pa, binasag ni Mang Temyong ang katahimikan sa pagitan naming lahat. Ate Feli, kung nayanggaw lang si Carmen sa Iloilo, ibig sabihin, may pag-asa pa. ano pong ibig niyong sabihin, Mang Temyong? Kapag ang isang bagong yanggaw, hindi pa nakakapatay at nakakakain ng laman ng tao. Ang alam ko, maaari pa siyang magamot. Hindi pa lubos na humahalo sa dugo niya ang kamandag ng aswang. Ibig sabihin, posibleng mailigtas pa siya. Tama! Tama ang sinabi mo, Temyong! Naaalala ko pa ang kwento ng tatay noon. May ganitong kaso rin siya kinaharap, hindi ba? Ang kailangan lang masiguro nating hindi pa nga nakakatikim ng tao si Carmen. Hindi magaling ang albularyong nalapitan nila Loleng, kaya hindi nasabi sa kanila ang tungkol dito. Pero, paano yun, Ate Feli? Kaya mo bang gawin ang ritual na ginawa nila Edong noon? Hindi, pero ang alam ko may mga albularyong kayang gumawa nun. Maghahanap tayo kung kinakailangan. Oo, meron sa kabilang bayan. May katandaan na nga lang pero magaling yun. Hindi pa man natatapos ang usapan nila, naramdaman ko na naman ang pamilyar na kilabot. Umiinit ang tiyan ko, parang kumikirot sa loob. Pakiramdam ko may nakatingin sa akin at biglang bumikat ang dibdib ko. Han, anong nangyayari? Bakit hawak mo yung tiyan mo? Sumasakit na naman ba? Han, nandito na naman ang aswang. Ate Feli, Diyos ko! Tingnan niyo! Sa bintana! Sabay-sabay kaming napatingin sa gilid ng sala. Nanlaki ang mga mata namin nang makitang bahagyang nakabukas na pala ang isa sa mga bintana noon sa salas. At sa likod ng mga bakal na grills nakasilip si Carmen. Nakangisi siya, Sir Jupiter. Ipinaparangya niya sa amin ang hawak niyang isang buhay na manok. Ipinapakita niya kung paano niya yon nilalantakan at kinakain yon na parabang yun ang pinakamasarap na putahing natikman niya. Tumutulo pa hanggang leeg niya ang pinaghalong dugo at malapot na laway habang nakapako ang titig niya sa tiyan ko. Diyos ko, Carmen! Anong nangyari sa iyo? Sus Mariosep! Bakit ganyan ang itsura mo, Carmen, iha? Diyos ko po! Han, natatakot ako. Sandali, kukuha ko ng itak. Hindi, Temyong. Kunin mo ang baril ko sa kwarto. Oo, ate. Huwag niyong aalisan ng tingin si Lizelle. Mukhang takam na si Carmen sa bata. Pero sa nakikita ko alatang hindi pa nga siya nakakatikim ng tao. Hindi magtsatsaga si Carmen sa manok o nakatikim na siya ng mas masarap na uri ng karne. Sus Mariosep, salamat po sa Diyos. Kung ganun, talaga may pag-asa pa siya. Eto na, Ate Feli. Tulungan mo ako, Temyong. Kailangan mahuli natin si Carmen ng buhay. Tutulong din ako, Nay. Hindi pwedeng tumangalang ako rito. Asawa't anak ko ang nakataya rito. Hindi pwedeng wala akong gawin. Kung ganon,
Kunin mo tong isa pang itat, Jeff. Ihanda mo ang sarili mo at maging alerto ka sa mga susunod na mangyayari. Oho, Mang Temyong. Manang Lumen, ikaw na muna ang bahala kay Lisel. Han! Don't worry, Han. Magiging okay din ang lahat. Sabay-sabay na lumabas sina Nanay Fe, Jeff at Mang Temyong habang kami naman ni Manang Lumen na iwan sa loob ng bahay. Hindi ko maialis noon sa sarili ko ang mag-alala para sa kanila kahit pasabihing natatakot ako para sa buhay namin noon ng anak ko. Diyos ko, huwag niyo po silang pababayaan. May awa ang Diyos, Lisel. Magtiwala ka lang. Halika, pumanhik na muna tayo doon sa kwarto nyo at doon na lang natin sila hintayin. Parang hindi na rin kasi maganda ang simoy ng hangin dito sa ibaba. Pwede bang dito na lang muna tayo, Manang Lumen? Hindi rin po ako mapapakali sa taas eh. Dito na lang po muna tayo sa sala. Hindi naman na siguro tayo mapapasok dito ni... Manang? Ano pong nangyayari sa inyo? Ang lalamunan ko kasi, Iha. Para kasing nangangati. Parang may bumibikig ba? Oo, bakit naman ho? Hindi ko alam, Iha. Parang may gumagalaw sa lalamunan. Manang! Gulat na gulat ako noon, Sir Jupiter, nang bigla na lang nagsuka si Manang Lumen sa harap ko. Yung suka niya maitim, tapos may kung anong buo-buong bagay na kasama. Pinigilan kong maduwak noon habang pinagmamasdan ko siya kahit naramdam ko na naman ang biglang pagbaliktad ng sikmura ko. Ang sangsang din ng amoy na isinusuka ni Manang Lumen, amoy bulok. Lisel, Iha, pakitignan mo nga itong lalamunan ko. May nakabara talaga. Sige, Manang. Gumanga po kayo. Diyos ko! Bakit, Iha? Anong nakita mo? Manang Lumen, bakit po ang daming balahibo sa lalamunan nyo? Anong ibig mong sabihin, Iha? Anong balahibo? Naku, Diyos ko! Pati po mga mata nyo, Manang! Bakit po nagiging maugat at mapula? Aswang din po ba kayo? Napaatras na talaga ako noon palayo kay Manang Lumen dahil natakot ako sa kanya. Sa sobrang takot ko nga hindi na ako makasigaw man lang para manghingi ng tulong. Si Manang Lumen naman parang hindi maintindihan ang sinasabi ko. Ano bang sinasabi mo, Iha? Paano ako magiging... Lalamunan ko. Nangangat yung lalamunan ko, Lisel. Lumayo ka sa akin, Manang Lumen! Parang awa niyo na po! Lisel, Iha, hindi ako aso. Lisel, Iha! Nakatakas si Carmen! Hinahabol siya ngayon eh! Teka! Anong nangyayari dito? Alay! Nako! Diyos ko! Lumen! Anong nangyayari sa'yo? Bakit humaba at umitim yung mga kuko mo? At bakit nakalawit yung dila mo? Talagang nakahinga ako ng maluwag nang bigla na lang pumasok si Nanay Fe sa loob ng bahay, Sir Jupiter. Napatakbo agad ako papalapit sa kanya habang siya ay gulat na gulat sa nakitang hitsura ni Manang Lumen. Hindi ko alam, Ate. Hindi ko alam kung bakit bigla ako nagkaganito. Tulungan mo ako. Tulungan mo ako. Diyos ko po, Lumen! Kumain ka ba ng handa natin nung piyesta? Pagkatapos yun, lanta ka ni Carmen! Kumain nga ako nun, Ate. Mabaging Panginoon! Lumen! Naawa ka na rin kay Carmen! Nayagaw ka na rin niya! Ano? Hindi totoo yan. Hindi totoo yan, Ate Faye. Ayoko. Hindi na naituloy pa ni Manang Lumen ang sinasabi niya dahil bigla na lang siyang napahawak sa kanyang lalamunan. Parang pinipilit niyang pigilan ang kung anumang nararamdaman niya doon. Pero hindi niya magawa. Siyang dating din nila Jeff at Mang Temyong na kapwa nagulat din sa naabutang eksena noon sa salas
Mukhang hindi rin nila nagawang hulihin ang aswang na punot dulo ng lahat ng nangyari sa amin noon. Nakatakas pa rin si Carmen. Jeff! Lizel, anong... Jeff, si Manang Lumen. Nakakain siya ng putahe ng piyesta. Pagkatapos yun malawayan ni Carmen. Diyos ko! Ang asawa ko! Lumen! Temyong! Huwag niyo ako hayaang nilapitan si Michelle. Itali niyo ako kung pinakailangan. Bilisan niyo. Bakit? Hindi ko kayang gawin sa iyo yun, Lumen. Nakikiusap ako. Temyong! Nakikiusap ako. Natatakam ako sa amoy ng batang nasa loob ng tiyan ni Michelle. Huwag niyo akong hayaang masaktan ko sila. Sa puntong yon ay nagkatinginan na lang sina Nanay Faye at Mang Temyong habang si Jeff naman ay iniharang ang sarili niya sa akin. Hindi na sila nag-aksaya pa ng oras at agad na sinunod ang kagustuhan ni Manang Lumen habang nagagawa pa nitong kontrolin ang kanyang sarili. May kinuhang lubid si Nanay Faye mula sa kanyang kwarto at yun ang ginamit nila para ipantali kay Manang Lumen. Kitang-kita ko noon mula sa mga mata ni Mang Temyong na sobrang nasasaktan siya dahil kinailangan niyang gawin yon sa sariling asawa. Ayos na, Lumen. Hindi mo magagawang alisin ang lubid na yan dahil talagang ginawa yan para sa mga kaso ng nayayanggaw na tao. Huwag ka mag-alala. Aagapan natin agad ang kalagayan mo. Hahanap kami ng albularyong gagawa ng ritual para maalis ang kamandag ng aswang sa katawan mo. Ate Feli, ayoko na tumagal pa sa ganyang estado ang asawa ko. Hindi mo pwedeng ikaw na lang ang gumawa nun. Mahirap kung hahanap pa tayo ng albularyong may kakayahang mag-alis ng kamandag ng aswang sa katawan ng taong nayangaw. Wala akong kakayahang gawin yon, Temyong. Bakit? Ang alam ko itinuro sa iyo ni Kaedong ang tungkol dun. Pasensya ka na, Temyong. Tanging ang mga lalaki lang sa angkan namin ang may kakayahang gawin ang ritual na yon. Masyadong komplikado at malakas ang ritual na yon. At ang isang babaeng may edad ng kagaya ko, hindi kakayanin yon. Itinuro lang naman sa akin ang itayan tungkol doon para magawa ko rin daw yung itinuro sa susunod na pagpapasahan ko ng karunungan niya. Yun ba ang dahilan, ate? Kaya hindi ka sumunod sa yapak ni Kaedong? Kahit na pinipilit ka noon ng mga taga rito sa atin na maging albularya? Oo, Temyong. Kapag babae ang nagmana ng mga anting at karunungang yon, magagamit lang namin yon para sa proteksyon ng sarili naming katawan. Pati na rin ang miyembro ng pamilya namin. Pero hindi ko kayang gamitin ito para sa ibang tao. Kaya pala sinasabi sa akin ni Lolo nung bata pa ako na kailangan manahin ko ang kakayahan niya. Oo, anak. Pero huwag ka mag-alala. Wala naman akong balak na ipilit sa iyo ang... Naiintindihan ko na ngayon, Nay. Ipasa niyo na sa akin kung ano man ang dapat niyong ipasa. Huwag po kayong mag-alala dahil handa na ako. Nung bata pa po ako, palihim akong inihahanda ni Lolo para dito. Ano? Teka, hindi ko alam ang tungkol dito. Hindi ako nagkwento, Nay. Dahil hindi ko naman iniisip na importante yun. Bata pa ako noon at ang iniisip ko, yun lang ang paraan ni Lolo para makipaglaro sa akin. Dahil nga palagi siyang busy. Ay, Diyos ko, kaya pala palagi kang umuuwing may latay noon sa katawan sa tuwing ihahatid ka sa akin pabalik na lolo mo. Oo, Nay. Kaya gawin niyo na ho kung anong dapat niyong gawin. Tulungan na ho natin si Manang Lumen. Sa puntong yon, Sir Jupiter, hindi ko na pinigilan pa si Jeff. Alam kong alam niya ang ginagawa niya kaya naman wala akong ni katiting na pagtutol na nararamdaman tungkol doon. Isa pa naaawa ako noon kay Manang Lumen. Halata sa kanya na hirap siya pero pinipilit niyang huwag akong tapunan man lang ng tingin dahil ni ang mag-isip ng masama laban sa amin ng anak ko. Ayaw niyang gawin. Nagkulong sa loob ng isa sa mga kwarto sa ground floor ng bahay sina Nanay Faye at Jeff at doon nila isinagawa ang pagpapasa ng kung anumang karunungang yon na sinasabi nila.
Sa totoo lang, hanggang ngayon ay hindi ko kailanman tinanong ang asawa ko tungkol doon. Kaya naman wala akong gaanong nalalaman, ni hindi ko rin alam kung paano nila isinagawa ang ritual noon dahil pinili kong manatili noon sa salas. Pero mula doon ay naririnig kong sumisigaw si Jeff na parabang napapaso siya o nasasaktan. Nay, si Jeff ho. Maayos siya anak. Nasa loob siya ng kwarto at nagpapahinga. Nawalan lang siya ng malay. Pero babalik din ang lakas niya pagkagising niya. Nay, parang may nagbago ho yata sa inyo. Parang bigla po yata kayong bumatang tingnan. Ay, ganun talaga iha. Gaya nga ng sinabi ko sa'yo kanina. Masyadong malakas ang mga anting na yon. Kinakailangan ng maraming enerhiya kung gusto mo yung magamit ng tama. Lalong-lalo na kung isang babae ang may hawak nun. Naku po, pati po pala sa paggamit ng anting-anting, may discrimination din. Di naman sa ganun iha. Sadya nga lang talagang ganun ang pagkakayari ng Diyos sa atin. Mas malakas ang lalaki pagdating sa pisikal, habang wala namang papantay sa lakas ng babae pagdating sa emosyonal na aspeto. Ang lalim po ng sinabi niyo, Nay. Parang duduguin po yata yung ilong ko. Ikaw talaga iha. Nagbibiro lang po ako, Nay. Pinapagaan ko lang po ang loob niyo. Alam ko pong pagod na rin kayo. Salamat sa'yo iha. Pasensya na po kayo, Nay, at maraming salamat po sa lahat ng ginagawa niyo para sa amin ang magiging apo niyo. Kitang-kita kong umabot ang ngiti ni nanay hanggang sa mga mata niya nang sabihin ko yun. Lumapit pa siya sa akin para haplusin ang aking tiyan. Lahat ay gagawin ko para sa inyo ng anak mo, iha. Patawarin mo sana ako sa naging trato ko sa iyo nung una. Nasaktan lang talaga ako sa ginawa ninyo ni Jeff. Nag-iisang anak ko kasi siya at matagal ko rin pinangarap na masaksihan kung paano siya ikakasal. Kaya gano'n na lang talaga ang inis ko na malaman kong hindi nyo man lang ako inimbita. Nay, patawarin niyo po kami ha. Ay, huwag mo lang isipin yon. Alam ko naman kung bakit nagawa nyo ang ganong bagay. Kasalanan ko din naman. Ay, nasan nga pala si Lumen? Nandoon po siya sa salas. Binabantayan si Mang Temyong. Ganun ba? O siya, pupuntahan ko na muna siya, iha. Ikaw, tabihan mo na muna sa kwarto ang asawa mo habang hinihintay nating magising siya para naman makapagpahinga ka din. Opo, Nay. Huwag kang matakot, Lisel, ha? Siguraduhin mong magiging matatag ka para sa inyo no magiging apo ko. Hindi na po ako natatakot, Nay. Alam ko pong hindi niyo kami pababayaan. Nakatulog agad ako nang humiga ako sa tabi ni Jeff, Sir Jupiter. Siguro'y umaga na yata nang muli akong magising. Wala na si Jeff noon sa tabi ko kaya naman dumiretso agad ako papunta sa salas. Pero wala rin akong inabutan doon kundi si Mang Temyong na pabalik-balik na naglalakad at halatang hindi mapakali. Mang Temyong, nasan ho sila? Lisel, gising ka na pala, iha. Opo. Ano po bang nangyayari at parang hindi po yata kayo mapakali? Nasa itaas sila, iha. Doon sa dating kwarto ni Kaedong, sinisimulan na nila ang ritual para mapagaling ang asawa ko. Talaga ho? Pwede po ba tayong mapunta doon? Gusto ko lang pong makita. Pwede ka namang pumanhik, iha. Kaya nga lang mas makabubuti kung huwag na. Dahil baka hindi mo rin kayanin ang makikita mo dun. Kaya nga nandito ako sa ibaba ngayon Dahil hindi ko gustong nakikitang nahihirapan ang asawa ko. Ang sakit. Ang balik mo. Tigilan mo na ako. Hindi ko na kaya. Sabay pa kaming napatingala ni Mang Temyong nang marinig namin ang hiyaw na yon ni Manang Lumen. Kasunod ng bawat paghagupit ng kung anumang bagay na inihahampas sa kanya.
Naitakip ko ang dalawang kamay ko sa magkabila kong tenga dahil hindi ko kinaya ang tindi ng sigaw ni Manang Lumen. Ang sakit. Ang mabuti pa, Lisel. Mag-almusal ka na lang muna. Halika sa kusina at ipaghahanda kita. Doon, di natin maririnig ang ingay sa itaas. Huwag na po, Mang Temyong. Alam kong wala pa po kayong tulog dahil magdamag niyong binantayan si Manang. Hayaan mo na ako, Iha. Mas lalo lang akong hindi mapapakali kapag wala akong ginagawa. Sige po, Mang Temyong. Punyeta! Anong ginagawa mo rito? Mang Temyong, anong... Carmen! Paano ka nakapasok dito ng halimaw ka? Walaan niyo, Mang Temyong. Mang Temyong, tingnan mo ang kisame. Medyo nakalundo. Mukhang dun siya dumaan. Nalintikan na tayo, Lisel. Tingnan mo ang hawak ni Carmen. Mukhang braso yan ng tao. Mukhang braso yan ng bangkay. Sa palagay ko'y hinukay niya yan doon sa sementeryo kung saan siya tumakbo nung hinahabol namin siya ni Jeff kagabi. Diyos ko, Mang Temyong. Nakakain na tao si Carmen. Ibig sabihin, Oo, Iha. Ibig sabihin, isa ng ganap na aswang ang babaeng yan. Sir Jupiter, gulat na gulat kaming dalawa ni Mang Temyong nang pagpasok namin sa kusina, inabutan namin doon si Carmen. Nakasalampak siya sa sahig. Ngumunguya habang hawak-hawak ang isang putol na braso ng bangkay. Walang tigil ang pagtulo ng laway mula sa bibig niya na parabang sarap na sarap siya sa kinakain. Napakasangsang ng amoy na umaalingasaw mula sa kanya at halos pabalik ta rin noon ang sikmura namin. Maya-maya bigla na lang akong tinapunan ni Carmen ng masamang titig. Pagkatapos ay tumayo siya nang hindi pinuputol ang tingin yon sa akin. Huwag na huwag mo sasaktan si Lisel, Carmen. Wala siyang kasalanan sa iyo. Anong sinasabi mo, tanda? Wala akong ibang dapat asusayin sa nangyayari sa akin. Hindi ang babaeng yan. Tingnan mo, Lisel. Tingnan mo ang itsura ko. Mastan mo kung ano idinulot sa akin ang pang-aagaw mo sa lalaking mahal ko. Lisel, tumakas ka na. Ako nang bahala sa... Tumahimik ka, tanda. Huwag kang makialam dito. Ang babaeng yan ang may kasalanan kung bakit ako naging halimaw. Ngayon, pati ang nanay ko, pati siya, wala na. hindi. Wala akong kasalanan sa'yo, Carmen. Hindi kami ang gumawa niyan sa'yo. Hindi ako. Hindi si Jeff. At lalong hindi ang magiging anak namin. Hindi dapat kami ang tinutugis mo, kundi ang aswang na nanghawa sa'yo ng pagkaaswang. Bakit ko naman tutigisin ang nilalang na siyang tumulong sa akin para magkaroon ako ng kakayang gantihan kayo mga nanakit sa akin? Mga umas. Ano? Ikaw mismo may gustong... Oo, Lisel. Ako mismo may gusto nito para makaganti ako sa inyo. Dahil sa'yo, iniwan ako at tuloy ang pinalimutan ng lalaking mahal ko. Kaya papatayin kita. Pati na rin ang batang nasa loob ng tiyan mo. Hindi ko hahayaang gawin mo yan, Carmen. Dadaan ka muna sa akin. Papatayin kita. Kung mapatay mo man ako ngayon, tanda, hindi pa rin makakaligtas ang babaeng yan. Hindi ba? At hali mo na rin ang asawa mo ngayon. Siyang magpapatuloy ng plano ko. Hindi na siya makakatakas sa matinding kalam na sigmura niya. Kahit na ano pa ang gawin niyo. Walang hiya ka, Carmen. Demonyo ka. Mas pasahol ka pa sa isang tunay na aswang. Hindi ang laway o dugo nila ang lumalason sa utak mo dahil talagang natural na sa iyan. Iwinasiwas bigla ni Mang Temyong ang hawak na itak pero hindi yun tumama kay Carmen. Sir Jupiter, sobrang bilis niyang kumilos. Sa isang iglap na gawa niyang tabigin si Mang Temyong kaya tumalsik ito at humampas sa pader. Lisel, takbo! Tumakbo ka na! Bilisan mo, Iha! Sa tingin mo, makakatakas na sa aking babae ka. Papatayin kita.
Akma na sana akong tatakbo nang makita kong susugurin ako ni Carmen, Sir Jupiter, pero nagkakaisang hakbang pa lang siya, bigla na lang umalingaw-ngaw ang malakas na putok ng baril galing sa likuran ko na halos bumingi sa akin. Sobrang bilis ng pangyayari. Sa isang iglap nakita kong nasa likuran ko si Nanay Fe at umuusok pa ang nguso ng hawak niyang shotgun. Habang si Carmen bigla namang bumagsak sa harapan ko. Tinamaan siya sa balikat at nag-iigik sa sakit. Halos hindi ko na nakita nung tumalon siya pabalik doon sa kisameng dinaanan niya kanina at lumabas ng bahay. Nang hindi iniisip na ngayong ganap na siyang halimaw dahil sa ginawa niyang pagkain ng bangkay ng tao ay maaari na siyang tablan ng mga kahinaan ng isang aswang. Hindi pwede to. Hindi. Diyos ko, si Carmen! Nalulusaw siya sa labas! Wala na tayo magagawa, Iha. Yan talaga ang sinasapit ng mga kagaya niya. Hindi na natin kasalanan ang nangyari sa kanya. Yan na talaga ang nakasulat sa kapalaran niya, anak. Nay! Kitang-kita ko kung paanong unti-unting naagnas ang balat ni Carmen sa sikat ng araw, Sir Jupiter. Tanaw na tanaw ko yun mula sa bintana ng kusina. Sa harap mismo namin, binawian siya ng buhay. At hindi ko makakalimutan sa utak ko ang imahe niya habang nangyayari yun. Yun ang pinaka-nakakadiri at nakakatakot na bagay na nasaksihan ko sa buong buhay ko. Napayakap na lang ako kay Nanay Fe ng mga sandaling yun. Sobrang takot ko, akala ko mamamatay na ako noon, Sir Jupiter. Talagang naramdaman ko kung paano manginig ng todo ang bawat kalamnan sa katawan ko, kaya halos mabuwal ako sa sahig. Kung hindi lang ako niyakap ng mahigpit ni Nanay Fe. Nay, akala ko kung ano mangyayari sa amin ni baby. Salamat po. Salamat po at dumating kayo sa tamang oras. Nagpapasalamat din ako sa Diyos tungkol doon, Iha. Masaya ako at ligtas ka. Ay, shh, tahan na, Iha. Tahan na, ha. Malapit na matapos ito. Babalik na rin sa normal ang buhay natin. Nasaan po si Jeff? Nandoon pa siya sa loob ng kwarto kasama si Lumen. Hindi madali ang ginagawa niyang ritual, kaya mas makabubuti kung hahayaan na muna natin sila doon. Huwag ka mag-alala, Iha. Kayang-kaya ng anak ko yon. Kumusta po si Manang Lumen? Hindi maganda ang lagay niya, Iha. Sumusuko na siya. Kanina, hinihiling niya sa amin na patayin na lang namin siya dahil hindi na raw niya kaya. Ayaw rin daw niyang maging halimaw. Hindi pwede. Pupuntahan ko siya, Ate Feli. Tatagan mo ang loob mo, Temyong. Baka hindi mo magustuhan ang makikita mo sa kwartong yon. Pero sana'y maintindihan mo. Nay, gusto ko rin pong makita, Nay. Sigurado ka ba, Lisel? Baka makasama sa'yo pagkatapos po na nakita ko kanina, Nay. Sigurado ko na ang kakayanin ko na pong makita ang kahit na ano ngayon. Kung ganun, sige, halina kayo. Sumunod kayo sa akin. Tama na. Kaya niyo yan, Manang. Huwag kayong mawawala ng pag-asa. Kaunti na lang. Kaunti na lang. Maaalis ko na ang kamandag ng aswang sa katawan niyo. Temyo, bilisan mo. Kailangan tayo ni Lumen. Diyos ko, tulungan po ninyo ang asawa ko, Panginoon. Huwag niyo siyang kukunin sa akin. Hindi ko kakayanin. Huwag po tayong mawalan ng pag-asa, Mang Temyo. Kaya ni Manang Lumen yan. Tama si Lisel. Kailangan lang ni Lumen ng suporta. Kaya halina kayo. Habang paakyat sila sa hagdan, ramdam namin na umiinit ang paligid. Hindi dahil sa panahon, kundi dahil sa tunog ng paulit-ulit na iyak at hiyaw na nagmumula sa itaas. Pagbukas namin ng pinto ng kwarto, halos pare-pareho kaming natingilan sa nakita. Nandoon si Manang Lumen, nakaupo sa sahig, nakatali ang dalawang kamay sa likuran at tadtad ng latay ang katawan. Dumudugo na ang ibang sugat at nangingintab sa pawis ang mukha nito. Sa harapan niya hawak ni Jeff ang isang mahabang buntot pagi at patuloy na inihahampas yun.
sa kawawang si Manang Lumen. Hindi ka pwedeng sumuko, Manang. Labanan mo. Kapag bumigay ka, tuluyan ka nang magiging isa sa kanila. Diyos ko, Lumen! Ate Feli, hindi ko kaya. Hindi ko kayang makita si Lumen na ganyan. Mang Temyong, pasensya na kayo. Pero kailangan ko talagang gawin to. Kung titigil ako, mamamatay siya o mas pasahol pa ang kahihinatnan ni Manang. Ito lang ang paraan. Hindi na pwedeng ngayon pa tayo umatras. Naiintindihan ko, Jeff. Gawin mo na ang dapat mong gawin. Iligtas mo ang asawa ko. Nag-uunahan ang mga luha sa mata ni Mang Temyong habang pinagmamasdan si Manang Lumen. Halos yumuko na ito. Nanginginig ang mga kamay pero wala siyang magawa kundi ang magdasal. Parang gusto kong pigilan noon si Jeff dahil sobra talaga ang awa ko kay Manang Lumen noon, pero alam kong hindi ko pwedeng gawin yun. Lumen, kaya mo yan. Nandito lang ako. Manang, nakikita mo ba ako? Nandito kami. Naniniwala ako sa'yo. Kakayanin mo to. Babalik ka sa dating ikaw. Hindi ka matutulad kay Carmen. Isa pa, kayanin mo, Manang. Yan, Manang. Tama. Huwag kang bibigay. Laban lang. Sige, Lumen! Kaya mo yan! Nagpatuloy si Jeff sa ritual. Pawis na rin siya, nanginginig ang mga braso pero hindi siya huminto. Ang mga mata niya puno ng determinasyon kahit pa alam kong nasasaktan din siya sa ginagawa kay Manang Lumen. Unti-unting lumakas ang ungol ni Manang Lumen, parang dahil sa mga sinabi namin ay nagkaroon siya ng bagong pag-asa. Tiniis niya ang sakit kahit na namimilipit siya at nangingisay habang patuloy na tumatama ang buntot pagi sa kanyang balat. Para kaming nanonood ng pelikula ng mga panahong yon at hanggang ngayon nga hindi pa rin ako makapaniwala na nasaksihan ko ang tungkol doon. Hindi mo iisiping posible pero nakita ko mismo kung paanong parang sumisingaw ang usok mula sa mga sugat ni Manang Lumen habang hinahampas siya ni Jeff. Amoy nasusunog na bulok na karne ang kumalat sa hangin. Pero kasabay noon naramdaman naming may umaalis na mabigat na presensya sa paligid. Jeff, tingnan mo! Naglalabas ng itim na likido ang sugat niya. Huwag kayong lalapit. Lason yan. Kapag dumikit sa inyo, kayo naman ang tatamaan. Sige anak, ituloy mo lang. Malapit nang matapos ito. Diyos ko, Lumen. Konting tiis na lang. Konti na lang, mahal ko. Biglang napasigaw si Manang Lumen. Kasunod noon umagos mula sa kanyang ilong at tenga ang maitim na dugo na agad ding natuyo. Tumigil si Jeff sa wakas. Pawis na pawis siya, hingal na hingal, halos mawalan na ng lakas ang kanyang mga kamay. Pero nakita naming lahat ang resulta. Ang katawan ni Manang Lumen hindi na nangingitim, hindi na nanlilisik ang mga mata niya. Sa wakas, Sir Jupiter, bumalik na si Manang Lumen sa normal. Tapos na! Tapos na, iho! Nagawa mo! Diyos ko, salamat po. Lumen, akala ko'y mawawala ka na sa amin. Sir Jupiter, hindi ko maipaliwanag ang ginhawang naramdaman ko nang makita naming bumalik si Manang Lumen sa normal. Para kaming nabunutan ng tinik sa dibdib. Umarap ako noon kay Jeff pero nakita kong hinang-hina na siya. Napasalampak siya sa sahig habang bumubulong. Sa wakas, natapos din. Jeff! Nay! Si Jeff ho! Huwag ka mag-alala anak. Ayos lang ang asawa mo. Siguradong napagod lang siya dahil itong unang pagkakataon na ginawa niya ito. Napakalakas ng anak ko.
Sigurado kung nandito ang lolo niya, matutuwa yun. Dahil kayang-kaya niyang gamitin ang kakayang iniwan niya para sa nag-iisa niyang apo. Sayang naman, Nay, at hindi ko inabot si Lolo Idong. Huwag kang mag-alala, Iha. Sigurado ako, pinanonood niya tayo mula sa langit. Siguro nga po, Nay. Nakangiti si Nanay Fe habang hinahaplos ang buhok ng natutulog na anak. Nakahinga ako doon ng maluwag. Natawa pa kami pareho nang marinig naming naghihilik si Jeff, Sir Jupiter. Kaya naman si Mang Temyong na ang nagpresindang bubuhatin siya papunta sa kwarto namin para mas makahiga siya ng maayos. Tinabihan ko na rin siya noon dahil kahit ako napagod sa mga nangyari. Naging maayos ang lahat pagkatapos noon, although hindi ganon kadaling alisin sa sistema namin ang takot dahil siyempre sobrang tindi ng dinanas namin ng mga panahong iyon. Nakarecover naman agad si Manang Lumen pagkalipas lang ng ilang araw. Nang lumakas na siya ay parang wala nang nangyari. Bumalik agad siya sa paninilbihan sa pamilya. Kung makikita niyo siya ay hindi niyo kababakasan na minsan sa buhay niya ay naranasan niyang maging aswang. Bumalik kami ng Maynila 1 linggo pagkatapos noon. Iniwan muna namin saglit si Nanay Fe sa Isabela dahil may inasikaso kami ni Jeff na hindi namin pwedeng ipaalam kaagad sa kanya. Isang sorpresang talaga namang ikinatuwa ng aking biyanan, Sir Jupiter. Listen, hindi ko inaasahan to. Kailan niyo pa ito pilano? Kaya pala may pagpipiring pa sa akin kanina itong sinalumin eh. Hindi ko naman kaarawan. Ilang linggo rin, ate. Rush pa nga ito, akala mo. Kaya nga bumalik itong sina Jeff at Diesel ng Maynila nang hindi ka kasama. Nay, surprise po ito para sa inyo. Para makabawi kami sa hindi namin pag-invite sa inyo nung ikinasal kami sa West. Ang totoo po niyan eh, pinag-iipunan na talaga namin ni Jeff ito. Sana naman mawala ng tampo mo sa amin yan, Nay. Ay, Diyos ko, Jeff, Lizelle. Ay, hindi ko akalain. Paano naman ang gastos ninyo? Sana'y nagtipid na lang kayo. Hindi naman kailangan to. Nanay naman, huwag po kayo mag-alala. Good provider po itong anak nyo. Sus, Ate Feli, kunwari ka pa. Halata namang ang saya-saya mo. Tigilan mo ako, Temyong. Pinipigilan ko nga umiyak at baka masira itong ayos ko. Ang ganda mo, Iha, Giselle. Bagay na bagay sa yung damit pang kasal. Para kang reyna. Salamat po, Manang. Pero hindi po ito magiging kumpleto kung wala kayo. O siya, umayos at magsisimula na ang kasal. Ikaw, Jeff, pumwesto ka na dun sa unahan at baka mainis pa ang pare at puro tayo daldalan dito. Lizelle, anak, nasaan ang maghahatid sa'yo sa altar? Si Nanay talaga, oh. Di kayo po. Sino pa ba? Ano? Kayo po ang maghahatid sa akin sa altar, Nay. Anak, Lizelle, hindi ko alam kung anong sasabihin ko. Nay, huwag po kayong iiyak. Dapat masaya tayo ngayon. Hindi ko mapigilan, anak. Sobrang saya na nararamdaman ko ngayon. Alam nyo, tama na yung drama nyo. Tingnan nyo to si Jeff. Parang akala mo first time niyang ikakasal. Parang matatain na to dito sa pwesto niya eh. Jeff, umayos ka. Baka himatayin ka pa dyan sa sobrang kaba. Nagkatawanan na lang kaming lahat dahil sa pagiging bully ng mag-asawang Manang Lumen at Mang Temyong noong araw ng kasal namin. Sobrang saya namin noon at akala mo hindi kami nagdaan sa nakakatakot at nakapangingilabot na experience na yon. Sir Jupiter, pagkatapos naming maikasal ni Jeff sa isang simbahan sa Maynila, pinili naming doon na patirahin si Nanay Fe kasama namin. Yun din naman ang gusto niya dahil sabi niya, gusto niya raw masaksihan kung paano lumaki ang apo niya. Hindi kasi kami pwedeng doon sa Isabela mamalagi dahil nga may negosyo at trabaho kami ni Jeff na kailangan naming asikasuhin para na rin sa future namin.
Naiwan kinaman ng Lumen at Mang Temyong ang pangangalaga sa bahay nila sa probinsya, pati na rin sa sakahan. Pero regular naman kaming umuuwi-uwi doon dahil alam namin kung gaano kamahal ni Nanay Fe ang Isabela. Sa ngayon po, kasama na namin ang 3 mga anak namin ni Jeff kapag umuuwi kami roon. 2 dekada na rin mula nang mangyari ang karanasan namin yon at sa totoo lang, magaan na para sa amin ang ikwento ito dahil naka-move on na kami sa nangyari. Tungkol naman po sa kakayahang minana ni Jeff kay Nanay Fe, hanggang ngayon po ay napapakinabangan pa rin naman niya yon. Pero hindi na yon para gamitin pa ni Jeff sa ibang tao. Hindi niya po talaga gusto ang ganong buhay. Mas gusto niya na mag-focus sa ikabubuti ng pamilya namin at iginalang naman yon ng biyenan ko. Kami ni Nanay Fe lalo kaming naging malapit sa isa't isa. Katuwang namin sa ni Jeff sa pagpapalaki sa mga anak namin, kaya naman alam kong lalaking matatapang pero mababait ang mga anak ko. Ipinagpapasalamat ko sa Diyos na isang kagaya ni Nanay Fe ang ibinigay niya sa akin para maging biyenan. Isa siya sa pinakamalaking blessing na natanggap ko sa buong buhay ko. Dito ko na po tinatapos ang aking kwento, Sir Jupiter. Sana po nagustuhan ninyo ito at ganun din kayo mga kapwa ko listeners. Muli, ako nga po pala si Lizelle. Maraming salamat at magandang araw. Kwentong Takip Silim. A mother-in-law's wisdom is a gift you don't ask for, but one you often need. Ika nga sa isang inspirational quote na nabasa ko noon at mukhang yun ang pinatunayan sa atin ng kwentong ito ng ating letter sender na si Lizelle. Isang napakaganda at nakakaantig na karanasan ang ipinadala niya sa ating mga katakip-silip. Akala ko talaga nung una, hindi ko magugustuhan si Nanay Fe dito dahil para siyang yung mga kontrabida sa mga palabas natin sa telebisyon na nang aapi ng manugang niya. Hindi ko in-expect na sa huli, siya pa pala ang magtatanggol kay Lizelle laban sa aswang na ex ng kanyang anak. Imagine meron kang biyenan na magaling umasinta ng shotgun at handa kang ipagtanggol sa kung sino man ang mananakit sa iyo. Parang ang sarap yatang maging biyenan ni Nanay Fe, di po ba? Anyway, kidding aside, sa kwentong ito may isang bahagi talaga na nakapukaw ng atensyon ko. Yun ay tungkol sa kwento ng lolo ni Jeff na si Ka Edong. Alam niyo, na-curious ako dahil mukhang doon na mana ni Nanay Fe ang tapang niya. Parang gusto kong marinig din ang kwento niya nung siya pa ang palaging nilalapitan ng mga kabaryo niya. Ano kayang mga karanasan ang nangyari sa kanya noong araw? Siguradong umaatikabong aswangan din yun, di po ba? Sa letter sender nating si Lizelle. Baka naman. Siguro exciting malaman ang kwentong yun, di po ba? Sana po nagustuhan ninyo ang kwentong tampok sa episode natin ngayon, mga minamahal naming listener. Huwag pong kalimutang mag-like, mag-comment at subscribe sa ating channel kung gusto nyo ng mas marami pang kwentong aswang mula sa ating mga letter senders. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Muli, ito po ang inyong lingkod, Jupiter Torres. Hanggang sa susunod na episode po, mga katakip silim. Maraming salamat po palagi sa inyong suporta.